Hi, good morning. Andito ako sa isang isla, sakop ng Balicuatro Island. At ang gagawin natin ngayon ay magdi-decode tayo ng mga treasure marks and symbols dito sa isla. Pero bago yan, isasaglit ko muna sa inyo kung paano nagkaroon ng hidden treasure dito sa isla. So back in 1918, isang bapor ang nalunod sa isang luok dito sa isla. Yung kapitan nun, yung lolo ng nanay ko. Ang bapor na yon ay nagkakarga ng mga tunit-tuniladang kayamanan, tsaka mga powder, mga bomba, ganun. Then yung mga nakaligtas, they were entrepreneur, sailors, mga pinagkakatiwalaang tao ng kanilang mga bansa. They turned themselves into piracy, kung saan yung mga nalunod nilang kargamento pinasisid nila, tapos itinago nila dito sa isla, then inarin na nila. Tsaka hindi na sila umuwi sa kanilang mga bansa. Dito na sila tumira, nagkaroon ng mga pamilya, at yun, hanggang sa dito na karamihan sa kanila nagsakripisyo ng kanilang buhay upang ingatan ng sekreto dito sa isla. So nung time na yon, bawat nagsasalita patungkol sa tinagong kayamanan ay pinahihirapan nila. Bawat nakakaalam ay pinahihirapan, and then yung nagsasalita naman ay lihim nilang pinapatay. So ganun katindi yung pag-iingat ng kanilang ginawa noon. So ang tawag sa lugar na ito ay pangsod. Galing sa salitang panggasod, ang ibig sabihin sa Tagalog ay pangsigaw. So sinumpa kasi ang lugar na to nila kasi yung mga sakay ng barko na nakaligtas, karamihan sa kanila ay mga salamangkero. Magaling sila sa mga orasyon, gano'n. Sinumpa nila ang lugar na to na kung saan ito ay gagawa ng ingay isang araw. So gano'n. So ayun, magsisimula tayong mag-decode sa banda rito. Ayan. Sa malaking bato na to may nakasulat na LAGOMBAY. Yan ang pinakataas, ano? So sa ganito, ang babasahin natin ay yung mga naka-highlight tsaka yung mga unusual sa pagkakaguhit, kasi usually ganun sa pagkakaintindi ko, ganun yung mga ganun ang may kahulugan. So Lagumbay is a keyword to La Laguna Bay. So dito naman sa sunod, may tao tsaka may katawan, yan ulo tsaka katawan. Usually ulo lang dito yung binabasa, yung katawan more on support yan. Sa ganito naman, from counterclockwise tayong magbabasa, ganyan. Then mula rito, ang unang tatama sa atin ay yung kanyang kilay. Yung mga ganitong guhit, ang pagkakaintindi ko, above 180 degrees, 180 degrees above, tumutuko yan sa bato. Ayan, bato yan. Maliit, ibig sabihin yan malaki. Yung malaki naman, ibig sabihin yan maliit. So naging natural kasi sa mga pirata, yung mga nakaligtas, na magbigay sila ng baliktad at mga nakapatalinhagang kahulugan sa mga ganito nila. So yan, mata, ilong. So normal naman sa ulo ang may mata, ilong, pero unusual yung kanyang posisyon. So sinasabi nito na doon. So meron siyang laman na word na doon. Then next ay yung big, normal naman yung bibig. So lalagpasan lang natin yan. Next ay yung ito. So less than 180. So sinasabi nito na either burol o bundok. So sunod is triangle. So ang sinasabi nito ay pinakamataas. And then somewhere dito, yan, kung napapansin nyo yan, pabilog yan na parang mga petals ng bulaklak. So nakaturo siya banda dun sa may tuktok. So meron siyang sinasabi dun sa tuktok. So yung iba hindi na natin yan naiintindihan.
So kung babalikan natin, doon, burol, pinakamataas sa tuktok, may bulaklak. So, kumbaga sinasabi niya doon sa burol, sa pinakamataas, sa tuktok. Ganun. So dito, ang pinakamataas kasi dito ng burol ay matatagpuan sa gilid ng La Laguna Bay. So, may lead na tayo, pupuntahan natin yan. So, next ay yung katawan niya, bato. Dito sa ibabaw, kung napapansin nyo yan, may X. Ibig sabihin may marka sa ibabaw ng bato. Then dito may guhit. Ayan. Kung bubuuin mo ay parang pick siya ng gitara. Tapos dito may nakaguhit na paganyan na alam nyo yung kabebe. Yung bumubukang ganun. Pag binaliktad mo yon, ganito ang itsura nun. Sinasabi ko yan ng ganyan kasi mamaya may papakita ko sa inyo. Then dito sa banda rito, Victory. Walang unusual dyan maliban sa sign na to. Sa pagkakaintindi ko, ang sign na to ay tumutukoy sa organisasyon kung saan base sa history ng lugar na to, si Victoriano Sherbo alias Victory, siya yung na-appoint o ikatlo sa in-appoint na kapitan ng lugar na ito noong panahon ng digmaan. So siya yung kapitan nun. At the same time, siya rin yung namuno na sa kanilang organisasyon sa mga nakaligtas sa barko. So yung ibang nakasulat yan, hindi na natin yan maintindihan. So ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo dun sa pinakamataas na burol dito sa isla. Hello, dito na tayo ngayon sa pinakamataas na burol dito sa isla. Ayan. Yan po yung La Laguna Bay. Mga bakawan po yan. Yan. Ang tawag dito sa burol ay Pantalan Hill. Ngayon pupunta po tayo doon sa Dakong Kanluran sa kabilang dulo. Ito po yung Dakong Kanluran, yung kabilang dulo ng burol na ito. Kung mapapansin nyo po, naiikutan po ito ng mga bangin. Ayan, pagdating po doon sa may kahoy na yon, pagbaba po doon, bangin na po yan. Tsaka yan, bangin po yan. Ayan. Yung La Laguna Bay naman, yan po, kabuuan yan. Papunta po yan doon. So ngayon pupunta po tayo sa Dakong Silangan, sa kabilang dulo naman. Nandito na tayo sa Dakong Silangang dulo ng burol na ito. Then ayan, mapapansin po ninyo, dahan-dahan po yan bumababa. Yan, dahan-dahan po yung kabila, yung doon sa kanluran, halos puro bangin po yun doon. Ito naman dahan-dahan po siyang bumababa. Ngayon mapapansin natin yung isa ron, tuktok. Yun yung pangalawang mataas na burol dito sa isla. Ang tawag naman doon ay Embesligan Hill. Kung papansin natin, parang isang bundok lang siya, pero doon sa actual maraming tuktok yan. Nagkakatapat-tapat lang, kaya parang isang bundok lang o isang burol lang siya, pero marami yan. Puro bangin po yan pag ganun. Then yan naman, nakikita naman natin, puro yan pag ganun, dahan-dahan naman siyang bumababa ang banda rito. So sinasabi ko yan kasi may gamit yan, mamaya sasabihin ko. Ang tawag dito sa area na to, Pungkay. Ibig sabihin na sa tuktok o sa taas ng burol. Kung naaalala nyo, yung doon sa pangsod, yung una nating binasa doon sa ulo ay yung kilay niya na nakamarka siya bilang bato. Yung maliit na yon, ibig sabihin nun malaki. So ang gagawin natin, hahanapin natin yung pinakamalaking bato dito sa area. So ayan. Ayan po ang pinakamalaking bato dito sa area na ito. Yan. Tapos kung mapapansin nyo banda ron, may dalawang butas. Sumisimbolo yun sa mata. Pupuntahan po natin yun doon sa taas. Nandito na po tayo sa itaas ng bato. At yung nakita po natin kanina, ayan po. Nakatingin po yan diretso sa side na yun, kung saan makikita yun, yung isang bato, yung pinakalast na bato bago ka bababa rito sa burol. So may papakita ko dun sa inyo mamaya. So check lang natin, dalawa yan, banda rito meron ding dalawa na magkatabi. So yung part naman na to, nakatingin naman siya banda ron.
sa malayo, malayo. So hindi natin alam kung ano ba yan, panggulo ba yan o basta ganun. Ngayon check natin yung buong paligid, kasi dito sa bato na to ay mayroong nagpapakita ng koneksyon doon sa mga marka sa pangsod. Yan. Yan. Kita nyo yan, diamond. So maraming mga marka na hindi na natin maintindihan kung mga ano yan. Ngayon, banda rito, yan, heart na pabaliktad. Yung pinaka pointed niya na ganun, nakaturo dun sa bandang may taas kung saan nandun tayo kanina, yung sa may mata. Tsaka eto pa, isa pa, flower. Ayan, kung naaalala nyo, yung nasa pangsod, yung sa ulo may triangle, tapos yung sa taas ng triangle, spade pala to, spade. Yung sa taas ng triangle doon sa pangsod, flower yon. Kumbaga isang set ng number sa baraha, may flower, spade, heart, and diamond. So sinasabi lang nito na konektado nga ito sa pangsod. So ngayon pupuntahan natin yung bato ron sa bago ka bababa rito sa burol. Ito na yung bato, yung huling bato na dadaanan natin bago tayo bababa dito sa burol. Tsaka mapapansin niyo, yan, may bakas po ng paa ng higante. Yung bandang sakong, tapos ito po yung hinlalaki, tapos yung banda ron hindi na masyadong napapansin, pero makikita pa rin natin may mga bakas pa ng daliri, kaunti. Yan. Banda naman dito, yan, may isa pang bakas ng paa ng higante, pero bandang sakong lang. Yan, putol na banda ron. Yan. Then mayroon siyang butas dito na parang kuweba. Then sa kabila, yun, mayroon din siyang marka doon na pahaba na hindi naman ganun kalalim. So ang gagawin natin, i-decode din natin ito. Magsisimula tayo rito. So base sa pagkakaintindi ko, babaliktarin natin ito. Pansinin ninyo, malalim, pag binaliktad natin, bangin yan, palibot. Yan. Then pagdating naman dito, malalim, dahan-dahang bumababaw hanggang nakapantay na siya rito. Pag binaliktad natin yan, mataas, dahan-dahang bumababa. So sinasabi lang nito na dulo-dulo. Ito yung ang tinutukoy nitong paa na to ay ang burol na ito na kung saan tayo naroroon. Ito yung dakong kanluran, yung doon kanina sa puro bangin. Tapos ito naman yung dakong silangan, yung dyan na pinunta natin. So yun, mula kanluran papuntang silangan, diretso, banda ron andun yung isang bakas ng paa, na ibig sabihin din nun ay burol din yun. So ito yung kumakatawan sa burubalading, burubalading tuloy, yung sa imbestigan. Pag binaliktad natin yan, bangin yan lahat dito. Ito, bangin. Doon naman, dahan-dahang bumababa naman, katulad ng sinabi ko kanina doon. Tapos, ayun nga, kung napapansin nyo yun, yun. Pag mula sa tuktok papunta ron, imbestigan yun. Hanggang doon sa tabing dagat na. Tapos mula naman sa tuktok pababa, mutbot na yun. So, ito yun. Pag binaliktad natin to, pag galing dito, papunta rito, mutbot yan. Pag galing naman dito papunta ron, imbestigan yan. So dito kung baliktarin nga natin to, bangin yan. Sa baba mayroong malakweba, pag binaliktad natin, ilog yan. Maiksi, ibig sabihin mahaba. So may mahabang ilog sa baba nitong burol ng imbestigan. So doon sa actual meron talaga. So naka-highlight siya rito, bagyang malalim. So may sinasabi siya rito na pupuntahan natin mamaya. So yun namang isa na yun. Kung yung paa doon na malaki ay itong Pantalan Hill, tas ito naman ang Imbestigan Hill, ito sigurado ang kumakatawan naman sa bundok, burol ng Kabugawan.
Yan, pahaba na mababa lang. So pupuntahan natin ngayon yung yung sapa doon, mahabang sapa doon sa baba ng Embesligan Hill. Embesligan Hill. Yan. Nandito na po ako sa ilog, yung tinutukoy natin kanina. Ito po yung ilog, mahaba po ito. Tapos banda po doon yung burol ng Embesligan. So dito sa area na to, mapapansin natin itong malaking puno ng nara na kung titignan natin yung itsura, may tanda na siguro ng mahigit sa 100 taon. So may butas po yan sa loob. Yan. Dito naman makikita natin yung mga tambak ng bato na yan. Malalaki po yan. Yung pagkakatambak po niyan ay bahagyang naka-diamond. Tapos sa bandang gitna may hiwa siya na parang sinadyang gawing ari ng babae yung pagkakaayos. Ganun. Ngayon, ito yung malaking puno ng nara. Pag mula rito, yun, nagkandatumba kasi yung mga kahoy sa bagyong Ambo. Yun, nakikita natin, bato po yun. Isang malaking bato na nakapatong sa mga bato. Tapos, sa linya po na ito, makakakita po tayo ng bakas ng paa ng higante. Pupuntahan po natin. So naalala nyo yung doon sa Pungkay, yung bakas doon ay kaliwa. Ito naman po kanan. Yan, medyo ano ba? Yan. Dito yung bandang sakong, yung bandang daliri. Kanan po yan. So kapares nung doon sa Pungkay. Balik tayo sa puno. Ayan, puno. Then, dyan doon tayo galing, yung bato, tsaka yung paa ng higante. Sa bandang side na to, ayan, banda doon sa taas, mayroon ding bato ro na malaki, nakapatong din sa mga bato. Then, sa linya na to, makakakita rin tayo ng bakas ng higante, ng paa ng higante. Naalala nyo yung doon, sa bato rin, yung kalahati doon, yung bandang sakong. Ito po naman yung karugtong. Ayan. Dahan-dahan po yan lumalalim, banda ron din. Yan. Ito po yung bandang palad, ay bandang mga daliri ng paa ng higante. So karugtong, yung bandang sakong, yung doon, dito yung bandang mga daliri. So sinasabi lang ng lugar na to na may kaugnayan ito direkta doon sa Pungkay, sa mga marka doon. So ang intersection po niyan, doon yung bato, tapos yung bakas ng paa. Then dito naman yung bato, bakas ng paa. Yung intersection po niyan dito sa may kahoy na ito, kung saan isang hakbang lang nandito na yung puno ng nara. Ngayon pupunta tayo doon sa taas. May papakita ko sa inyo. Nandito na tayo sa bandang itaas at doon po tayo galing. Pupunta po tayo rito. Yan, pupunta rito. Pagdating po dito mapapansin yung bato na yan, tsaka bato na yan, sa gitna may maliit na bato. Tatayo tayo rito. Yan, sinasabi ng mga bato na to na ito ay isang pintuan. Hindi to exit, hindi rin to entrance. Tutuloy tayo, pupunta rito. Yan, yung inaapakan ko ngayon, puro bato yan, hanggang dun, mga bato yan. Then, yan yung bato na nakapatong sa mga bato na to. Ngayon, pupunta tayo dun sa kabilang dulo. Ito yung kabilang dulo. Kung mapapansin din natin, may bato. Then, yung mga bato sa gitna, nandun na. Punta ron. So, sinasabi ng mga bato na to na ito yung entrance. Dito ka papasok. Apa ka rito. Dito. Apa ka dyan. Papunta ron. So, may hunukay kami rito. Bahagya. Kasi, sa banda rito, sa ibabaw ng bato may marka. Kung naalala nyo yung sinabi ko dun sa pangsud kanina, yung marka ng bato na malaki, ibig sabihin ng maliit, ito yun. At dito sa banda rito, ayan, parang pick ng gitara. Isa siyang buhay na bato na nakadikit dito sa ibang klase rin ng bato. So nakaturo siya dun, punta ron
sa area na yun. Ngayon, baba tayo. Ayan. Nakaturo siya. Yun, nandun yung marka, nakaturo dito sa area na to. So nagukay kami rito. Baka sakaling makahanap kami ng butas papunta ron, pero hininto namin kasi hindi kami nakakita ng butas. So dito kami nagukay sa taas. Eksakto dito nakaturo yung marka ron. Dito nakaturo. Noong una, may bato rito na malaki, nakatakip. Ayan. Ayan po. Para siyang arrow din. Nakaturo siya sa puno na to. Nakatakip siyang ganon. Nung binuwal namin yung kabila, ito yung ilalim nito, nakita namin na yung pagkakabato niya ay para siyang semento. Ayan, para siyang semento, may mga graba, tsaka parang yung mga iba't ibang bato pinagsama-sama, parang ganun yung itsura niyan. So yan, hinukay namin yan dito. Tapos nung nagsimula na kami maghukay, nakuha namin tong mga bato nakatambak dyan sa ilalim. Nakuha namin ito. Naalala nyo yung doon sa may pangsod, sabi ko yung parang kabebe na nakabaliktad. So ganun yun, parang ganito. Kaya lang eto na yung hukay namin, pasikip na siya ng pasikip doon sa ilalim. So parang pinanghinaan na kami na parang walang giveaway na makukuha rito. Sa sinasabi kasi kung saan nakatago yung malaking bulto sa area nun, sa paligid, may mga tinatawag na giveaway o panggastos. Para kung sakaling huhukayin mo yung malaki, kailangan mo ng budget, doon ka kukuha sa panggastos. Yun ang una naming inakala rito, pero bigo kami. So ang ikalawang option na maaaring nakatago rito ay mga bomba. Ayon kasi sa history, yung mga tunay-tuniladang kayamanang tinago dito sa isla after ano ba tawag nun? Dalawang dekada yun. Hinukay nila ulit yun, tapos itinago sa labas na ng isla. So ang hindi na sinabi doon ay kung saan nila tinago yung bomba, at yun, hindi na yun hinukay ulit. So maaring ang bomba na ang nakalibing dito kasi wala nga kami nakita sa minarkahan. Yan. So yan, bali ginawa po namin yung paghuhukay kasi po naghahanap po kami ng isang mas matibay na patunay na totoo nga yung kwento na minsan kong isinulat tungkol sa kasaysayan ng lugar na ito, na kung saan ay hindi po pinaniwalaan dahil po mayroon na po kasing naunang isinulat na history ng lugar na to. Yun pong dahilan kung bakit yung isinulat ko na ikalawa ay hindi na po tinanggap. So malaking bagay po yun sa amin, especially sa akin, kasi yung mga ninuno namin, yun po yung pinaka pangunahing tauhan doon sa history ng lugar na ito. At saka malaki po yung naging ambag nila, na kung saan umabot sa pagsasakripisyo nga ng kanilang mga buhay, na sayang naman kung hindi mabibigyan ng pagkakataon na makilala o alalahanin yung mga bagay na kanilang ginawa. So ito, kaya lang dito nga po ay wala kaming nakuha. So bali yung video na lang na to ay ginawa ko sa tatlong dahilan. Una, ako na ho kasi yung huling nakakaalam nito, at eto nga po may COVID-19 tayo, baka sooner or later kunin tayo ni Lord. Sayang naman kung ang lahat ng ito ay maibabaon lang din kasabay ng kung sakaling nga kunin ako ni Lord, wala nang makakaalam nito. So ang akin naman ay para maipasa yung nalalaman ko. Ay kalawa, hindi ko sinasabing may makukuha rito sa area na to, pero dito sa nasasakupan ng Balicuatro Islands, base sa history, meron at meron na makukuha, na magiging malaking ambag yun pagdating sa pinansyal ng bansa natin. Ikatlo, yun nga,
tungkol sa history, upang maiayos kung sakasakali yung record, yung ano bang tawag doon, yun na nga, yung history ng lugar na ito. Base kasi doon sa una na hindi pinaniwalaan yung sinulat ko, nag-effort ako ng husto, gumapang ako sa mga bato, sumuot ako sa mga bundok, at eto na lang, hanggang dito na lang, suko na talaga ako. Wala na akong maidadagdag dito. Bahala na yung susunod naman, yung magpapatuloy sa sinimulan ko. Yun, sana ma-meet ng video na to ang expectation ko. Para naman po doon sa mga nakakakilala sa akin, please keep my identity in confidential. At ano pa ba? Yun lang siguro. Thank you and good luck.